Mga ka-Republic, singkad na 10 taon na ang lumipas bago nakuha ni Coach Tim Cone ang player na noon pa niya gustong mapabilang sa kupunan ng Barangay Ginebra. Samantala, malaki ang pag-asang natatanaw ng Ginebra coaching staff para sa paparating na Golden Season. Sinabi ng American mentor na magiging malaking tulong sa Ginebra ang pag-pick nila kina Sonny Steele at Mario Barasi Jr. Ngunit asahan din ang mas malakas na mga kalaban ngayong paparating na All-Filipino Conference. Nag-upgrade din ang mga ito ng kanilang lineup, lalo na ang mga independent teams. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nag-aaniman ngayon ng pambabas ang pag-acquire ng Barangay Ginebra kay Norbert Torres mula sa free agency market. Sinabi ni Tim Cone, malaki ang maitutulong ng former Meralco power forward sa front court ng Gin Kings. Sinabi ng American coach, pagagaanin ni Torres ang load ng Ginebra main big man na si Japet Aguilar. Kahit daw gusto niyang ibabad si Japet sa laro, pero sa huling nagsasuffer ang performance nito dahil sa pagod. Magiging malaking bagay ang pahingang maibibigay ni Torres upang mas makadeliver si Aguilar sa mga krusyal na minuto ng laban. Sa isang interview, inamin ni Tim Cone na noon pa'y gusto na niyang makuha ang 6'6" Phil Canadian nang una itong sumalta sa PBA. Gusto na raw niya itong pitasin sa 2015 rookie draft as number 5 pick. Nagdalawang isip daw siya kung si Torres ba o si Scottie Thompson ang kanilang magiging pick number 5. Ngunit sadyang napakahirap daw palampasin ang isang Scottie Thompson na kasabay noon ni Torres sa 2015 draft class. At pinili nga nila si Scottie na hindi naman sila nagkamali. Hanggang ngayon, isa si Scottie sa mga impact player ng Ginebra at minsan pa itong nahirang na MVP. Si Norbert Torres naman, napik ito ng star hotshot sa number 8. Pagkalipas ng isang taon, na-trade siya sa Phoenix noong 2016-2017 season. Pagkuway sa TNT ng sumunod na taon and from 2018 to 2023 ay naglaro naman para sa rain or shine. Saka napunta sa Bolts kung saan nanalo siya ng championship. Nang bitiwan siya ng Meralco, saktong may malaking void sa front court ng Ginebra, kaya kinuha na ito ng mga mag-aala. Saktong 10 taon bago na pa sa kamay ni Tim Cone ng player na gusto sana niyang pitasin noon pang 2015 rookie draft. Pagagaanin ni Norbert Torres ang load ni Japet Aguilar, sabi ni Tim Cone. Mula nga kasi nang matrade si Stan Hardinger na wala na ng katandem sa ilalim si Japet. Nabubugbog ito sa mas mahabang minuto niya sa sahig at sa kanyang edad na 38, hindi na singtatag ng dati ang kanyang stamina. Kaya kailangan niya ng katulong ng katandem na magpapagaan ng konti sa kanyang trabaho. At ito ang role na nakikita ni Tim Cone para kay Norbert Torres. Although maraming ang nambaba sa desisyong ito ng Barangay Ginebra, matanda na raw si Norbert Torres, komento kahit ng ilang Ginebra fans. Naniniwala si Tim Cone at age 35 ay marami pang gas sa tangke ang former Meralco power forward. Naghahanap ang mga Ginebra fans ng mas batang player. Tinugunan niya ng Ginebra sa pagkuha kina Sonny Steele at Mario Barasi Jr. sa rookie draft. Kasalukuyan naglalaro sa MPBL sa kupunan ng Pampanga Giant Lanterns. 24 years old lang ang 6'3" power forward na si Sonny Steele. Gusto ko ang pag-atake niya sa rim, sabi ni Tim Cone. At may height daw ito kaya malaking bagay sa kanyang posisyon. Halos ganito rin ang sinabi ng Ginebra coach tungkol kay Mario Barasi Jr. Gusto raw niya ang paggalaw ni Barasi sa pick and roll, kung paano ito mag-seal, kung paano ito mag-screen. Sabi ng American coach, kapag na-develop ang skill ni Barasi ay tiyak na mag-i-impact ito sa kanilang kupunan. Positibo si Tim Cone by acquiring these two rookies. Natakpan nila ang void na naiwan ng pag-alis ni Jamie Malonzo. Titingnan daw niya kung paano magpipit sa triangle offense ng Ginebra ang dalawa.
Naniniwala ang Ginebra coaching staff na kapag upgrade sila ng kanilang frontcourt at umaasang magiging mas maganda ang kanilang kampanya sa paparating na golden season ng PBA. Ngunit kung nag-upgrade ang Ginebra, malaking upgrade din ang ginawa ng mga kupunan, lalo na yung mga independent team gaya ng Rain or Shine at ng Converge. Nakuha ng Fiber Xers number 2 overall pick si Juan Gomez Diliano, a UP product, at naglaro na sa iba't ibang ligas sa ibang bansa. Napitas naman ng Rain or Shine si Christian Manaytay sa number 10. A UST product na ngayon ay nasa MPBL sa kupunan ng Nueva Ecija Rice Vanguards. 6'5" si Manaytay, power forward, na lalo pang magpapatibay sa malakas ng kupunan ni Coach Yang Yao. For the first 3 or 4 conferences, laging nasa semis ang Elasto Painters. Ang Converge naman sa ilalim ng bagong coach na si Pampanga Vice Governor Delta Pineda ay nangako ng mas matagumpay na kampanya ngayong paparating na All-Filipino Conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Salamat sa panonood, kabayan. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman mula naman ito sa Belgium. Tagabawan ito, kababayan ko. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, RG Labutong. Sana nga, sabi niya, sana maging successful. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Edwin Filizardo. Excited tayong lahat sa mga ipapakita, sabi niya. Shout out. At sa iyo rin, shout out Joel Libantino. Tama, bossing, sabi niya. Mabuhay ka. Shout out si Libantino family. At sa iyo rin, shout out Rino Baral. Shout out sa iyo. Salamat ng marami sa suporta at laging panonood. Sa iyo rin, shout out Rodantes Sabida. Shout out sa iyo, idol. Maka-defense man lang. At sa iyo, shout out Kailin Sanico. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.